Kung hindi pa para sa iyo, dapat tanggapin mo. Bakit nalulungkot ka? Bakit nag-aalala ka? Bakit nabibigatan ka? Bakit walang tuwa? Kasi gustong makontrol yung hindi nakokontrol. Nagmamadali na makuha yung gusto na hindi pa naman nakapanahon. That is the source of our depression and frustration a lot of times in our life. Ganyan tayo nagkakraming. Mas gusto natin nagmamadali. Pero tingnan niyo po, what do we miss? Ano yung nawawala sa atin dahil sa pagmamadali? Yung tuwa, yung kapayapaan ng ating mga kaisipan. Kung hindi ka magmamadali at bibigyan mo ng oras at panahon, you can never see that miracle and you can never feel the love and the grace of God if you are hurrying in life, if you are rushing in life. Magandang paalaala po yan. Kung hindi ka magmamadali, kung marunong ka magpasensya, may makikita ka, masusumpungan ka at matatanggap kang milagro. So dalawang paalaala po sa atin. Una, huwag kang magmadali. Dahil pag nagmamadali ka, yung mga hinahabol mo, tatakasan ka. May kasabihan, a very beautiful quote. It says that when you stop chasing things in your life, these things will turn around and come to you. Hindi mo naman kailangan habulin yung mga bagay-bagay sa iyong buhay. Ano man yan ang iyong hinihiling, kailangan ka lang na huminto. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Be still and I will fight for you." Isang kailangan natin matutunan yan sa ating buhay na tayong walang tigil sa pagtatrabaho, sa pagmamadali. We have to be still and allow God to fight for us. Allow God to do His work. But secondly, be humble dahil nagpapakita ang Diyos sa mga mapagkumbaba. Ito po yung ating ipagdasal. Hilingin natin ang grasya ng pagpapasensya. Huwag tayo magmadali. Hilingin natin ang grasya ng pagpapakumbaba para makita natin ang milagro, ang pagpapala, matanggap natin sa ating buhay.